si Avelina Tabucano. Ang trabaho ko ay housekeeping. Ang buhay ko ay natural lang na empleyado. Nagsisikap sa bawat araw para mabuhay ko yung sarili at makatulong sa pamilya. Nagtrabaho ako dito sa Makati 14 years na at sa agency namin naman 26 years na. Umaalis ako sa amin pagka kailangan, halimbawa pag 9 ako, yun nga, kailangan 7 rin nakaalis ka na rin ng bahay. Halos kailangan 2 oras din ang i-google mo doon para lang huwag malate. Yun, ang commute ko sa araw-araw parang challenge lagi. Challenge sa buhay ko. I'm A. Romualdo. I'm 27 years old. I'm working for an advertising agency as a senior account manager. Malamig ang panahon, lalo na po ngayon dahil talagang malamig ang panahon natin. Kaya naman, I usually go home to Antipolo every Friday night or at least Saturday morning to catch up with my family and spend time with them. I also need to replenish my baon and I also need to deposit my laundry and get fresh clothes. For me, it's my way to really catch up and see what's happening and check up on things and rest because it's different when you're sleeping in your own bedroom. I got the condo last October because I've been spending a lot of money and I'm really tired from commuting. Grab is really expensive. When I saw the opportunity of staying in a condo nearer to my office, I just grabbed it and see if it would really help. And it turns out that it is. I get to sleep for 8 hours. I'm well rested compared to going home to Antipolo. In the advertising industry, there's no fixed schedule. Sometimes we need to OT, sometimes I go home at 2 a.m. May baby ako, ang pangalan niya Anea. So yung wife ko naman, consider si Angelica. Yung pagiging tatay kasi kumbaga parang hinubad mo yung pagiging ikaw. Kasi di ba dati, lahat ng gusto mong bilhin, lahat ng ngayon nga, nag-China bike na ako dati, naka-rouser ako ng motor. Yung kumbaga, ang gaganda ng yung damit mo, maayos. Lahat ng bagay na gusto mo para sa'yo. Pero since nung nagkaroon nga ako ng baby, halos hindi na ako makabili ng brief eh. Nahihirap eh. Masaya kasi syempre blessing yun. At saka syempre, tanggal pagod mo nun sa araw-araw na trabaho mo, tapos makikita mo yung anak mo. Nakakatanggal ng pagod, tsaka may inspirasyon ka, may parang rason ka sa buhay para i-push forward yung mga goals mo. See if Waze has a problem with me. Let's take 11. CP Garcia North Tech. Waze is even lost from my house.
So, on a bad day, it's even lost. It's like right now, it says no GPS. Okay. Yan. Ito yung indicator ko. If may nakikita na akong car doon, it means sobrang traffic. I'm gonna die. So, so right now, wala naman. May, almost every day, may traffic na agad dyan. Turn left on Camaro. Okay, now Waze is working. Today, it says it's 35 minutes to my office. I hope it's true. That's good. Kailangan malayo pa lang yung bus. Sasalubungin mo na, kailangan tumapat ka sa pinto. Hindi ka pwede magreklamo, pare-pareho lang namang pasahero. Diba? Pare-parehong gustong makasakay, pumasok ng maaga. Wala, no choice ka talaga. Pag madalang ang bus, talagang full pack ang mga tao dyan eh. Ngayon, sa train naman, ganun din. Pag may mga delay, pag may mga nasira, syempre naiipon yung tao. Nag-collapse na ako dyan pagbaba ng train dahil sa siksikan. Dahil nakatingala kasi ako nakatingala na hindi na makagalaw kasi mayroong nakaganon dito. Pero hindi ka makaikot. Pagka ganun-ganun ng mga sa train, sabayan mo na lang. Umiwas nga ako sa bus kasi ngayon napilayan ako. Dahil nahirapan ako dahil minsan pag akyat mo dito, ginaganon ka na ng mga tao dahil balyahan eh. Kaya nag-train ako. Pagdating naman sa train, ganun din pangyayari. Ang haba ng pila namin, nasarap ng life namin. Oo, grabe eh. Nag-selfie-selfie na nga lang kami doon sa pilahan eh. May cancel din na train. Eh di, nag-bus na, napilitan na naman ako mag-bus. May sus, kay naipon-ipon na dahil madalang yung bus. Nadala sa yung buntis, napakan. Kaya nung nakasabay ko rin siya sa train, yun nga, nakwento niya, ano ba naman to? Saan na ba talaga tayo sasakay nito? At sa ating mga simpleng event lang sa The commute from Antipolo to San Juan is crazy. Because first, I would have to walk to get the tricycle, and then from the tricycle, I need to go to the FX station to ride to LRT Santolan, and then from LRT Santolan, I need to ride until J. Ruiz station. And then from J. Ruiz, another tricycle, and then another jeepney, and then a long walk to my office. But before, there's Uber. During the time, in terms of cash flow, parang I'm more positive. And it's easy for me to commute. It's easy for me to just book an Uber, go to Antipolo, go to Makati. Parang dali lang. Na parang, it doesn't cost, parang hindi ka nag-bleed ng ganong kalaki. Nawala si Uber, nagkaroon naman ng angkas. So, I tried angkas, but then, ayoko nang pumasok ng pawis. Hindi siya comfortable talaga. And risky siya. Grab nowadays, it's not affordable. Even on the holidays. Because imagine, kasi I'm staying right now in Mandaluyong.
tatawid lang kami to EDSA papuntang Green Hills. Pero it would still cost me 200 every morning. 200. Pero grab share pa yon. Pero pag nag-hail ka ng taxi, kung may dumaan sa EDSA, it's just 105. So, medyo malaki ang difference. Ako si Arnold Jesse D. Andang. I work as a IT support. Simula sa amin, ang gastos ko talaga niyan, 200. Balikan na yun. Pero nung nagmotor ako, 100 pesos na lang a day sa gas. Pero ang difference kasi napakalaki ng nakamotor at saka nagko-commute. Pagka nagko-commute ka kasi, una, makikipagbuno ka sa maraming tao para makasakay. At saka, yung oras, ang laki na i-consume mo. Yung tinatravel mo na 1.5 hour na traffic pag nakamotor, tinatravel mo yun pag nakakommute ng 4 hours, 3 to 4 hours. Sa amin sa lugar namin, 3 to 4 hours yun. So, dun pa lang nakikita mo na yung difference. Tsaka, syempre, ikaw nagtrabaho na ng 8 hours dito sa office. Tapos, uuwi ka sa inyo, 10 na. So, sa akin, bilang sa pagko-commute at saka pagmamotor, napaka-alwan sa buhay yung pagmamotor talaga. Tsaka napaka-tipid. 2013 may motor na ako. Takot nga ako magbike kasi pinalaki kaming hindi tinuruan magbike ng mga magulang ko. So takot ako magmotor, bike nga hindi ako marunong. Kasi wala akong choice. Kailangan ko talagang late ako lagi, matatanggal ako sa trabaho. So nag-decide na talaga akong bumili ng motor kasi hindi na talaga kaya ng commute. Yung sa tulad kong tamad, late gumising, hindi makawalan ako ng trabaho. So, nag-decide akong bumili ng motor. Good morning. I'm Camille Eusebio. I work for a utilities company. So my work is mostly field work and I get to interact with customers, local stakeholders, and I usually drive a lot. I don't commit a time. When I tell it's in the afternoon, I show up in the afternoon. That's between 2 to 4 because I can't really tell the situation because as mentioned, I need to attend to other stakeholders that I have. So if I say it's 2 o'clock with the LGU, I tell my internal partner sa Katipunan it's 1:30 because hindi namin matansya yung traffic. So I give as much as 30 minutes to an hour na allowance because part of my struggle is also to find parking, a secure parking space within the fieldwork area where my vehicle won't be towed. So right now, I have a meeting ng 9:30 in Cubao. So I have to pass by the side streets of Camias or Project 4, but not EDSA. Kasi EDSA, you can't predict how it's gonna be like in EDSA. Plus the fact that there are buses who are not as generous with the roads. Even if you use your signal light, with my experience, like this person doesn't use signal light, but I have to make room for him because, traffic. And I usually have allowance when driving kasi nga, I can't predict these kinds of people. I guess it's human nature that people want to get ahead, but it's not fair to those who are like proper on the road or
Kasi syempre, you need to have road courtesy eh. Not for yourself, but for everyone's safety. My dad taught me when I started driving, is you always assume that everyone outside of your car is stupid. So you have to make room for understanding. People need to be more respectful of each other because everyone naman deserves respect eh. How much effort would you put into a little bit of road respect and courtesy? Diba? Especially I'm a girl driver. And pag nagmamadali ako, it's I'm like a different person kasi nga I curse a lot. Personally, I don't wanna swear or cuss, pero kasi sometimes it's how you react to a situation. Somehow, it releases my frustration towards people like that. Na yung biglang sisingit out of nowhere. And it's scary. Diba? Tapos, look at this person. That person will swerve going there. And I have to be more understanding kasi nga, the U-turn slot is not safe din naman. See? I have to be more understanding for people like that. Nag-signal naman siya eh. And actually, again, as I was saying, this is a good day. On a Monday, walang traffic to. This is fast. Windia ba? Wala na? Kaya po ah. Kaya ba? Meron dito. Sarado na. Kaya naman mabilis sana. Dito sa kanina yung mudya po. Ito pa isa. Hindi natin baka meron pa dito sa unahan. Sarada. Enjoy lang din naman kasi ako pag dito sa trabaho, na-enjoy ko lang naman yan eh. Kahit maraming trabaho, kahit dyan, okay lang naman din yung pagdating sa trabaho. Sa biyahe lang naman ako na parang di mo malaman ko, i-stress ko ba yung sarili ko o enjoy ko na lang. Parang ganun na lang. Parang isasabay ko na lang siguro sa trabaho na enjoy your work, enjoy your ride. Ganun na lang. Since 1994 po ma'am, naranasan ko na yan simula nung dito na ako sa Makati pumapasok. Dito ko na yun naranasan yung mga traffic kasi ito na yung biyahe kong medyo nagbubos talaga eh. Nag-start na rin yun, lalo nung nag-start na yung mga ginagawang mga tulay-tulay, skyway, mga ganyan.